Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Si Jesus kasamang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Pilipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na iniutos niya sa kanila. Ito'y lagi ko napapakinggan sa inyo ito, Kuya Bert, itong pahayag ni Pedro ito na nang nagtanong siya na ang sabi ng ilan, si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo, may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Nung tanungin yung mga alagad niya, ay kayo, sino naman ako sa inyo? Bakit si Pedro lang kaya ang nakapagsalita na kayo ang Kristo? Yung iba hindi pa kilala ang Panginoon, Kuya Bert. Hindi pa masyadong kilala. Alam mo, Kuya, katulad nga ng sabi mo, kahit si Pedro, hindi pa siya kilala. Hindi pa. Nung sabihin niya ito, hindi naman siya nanggaling sa kanya kundi nanggaling sa Ama nasa langit. Ang nagdikta sa kanya upang sabihin niya, siya ang Kristo. Pero kung titingnan mo rito, Kuya, katulad nga ng sinasabi mo, nagtanong ang Panginoon Kasi ang mga tao noon, lalo't higit yung mga unang mga propeta, lalo na si Elias, alam nilang darating muli yun. Alam nilang darating muli si Elias. At alam nilang may darating na Kristo bukod kay Elias. Kaya nung makita nila ng ating Panginoon, ang iniisip nila si Elias Pero ang iniisip naman ng iba na si Juan Bautista na muling nabuhay, na pinapatay ni Herodes. Yung iba naman, ang iniisip nila, isang propeta na nabuhay na muli. Ito ang kanilang pananalig at pananampalataya. Iba-iba ang impression nila sa ating Panginoon. Ganyan din ngayon Marami din ngayon, Kuya, na hindi pa rin makapaniwala sa ating Panginoon. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin yon. Pero, nung tanungin na niya sila, kayo, sino ako para sa inyo? Kuya, kung titingnan mo rito, si Pedro lang ang sumagot Nung una, maraming sumagot sa kanila na mayroong nagsasabi ng ganyan. Pero ngayon ni isa sa mga tao na walang nakapagsabi na siyang Kristo Maging itong 11 malibang kay Pedro, hindi rin alam kung sino itong sinusunod nila Kaya nung diktahan siya ng ama ang si Pedro, sinabi niya, kayo ang Kristo. Alam mo, Kuya, sa Ebanghelyo ni Mateo, ang sabi dito ng Panginoon kay Pedro, Pedro, sinasabi ko sa iyo, walang nagsabi ninuman sa iyo, ninumang tao. Kasi, tinatanong nga niya, ito ang mga sinasabi ng mga tao sa kanila, sa mga alagad. Kaya sabi niya noong, walang sino mong tao nagsabi sa inyo yan. Maging siya, hindi niya iniisip. Ang nagsabi niyan ay ang aking amang nasa langit. Kaya nga, Kuya, sa pangyayaring ito, diniktahan si Pedro ng Ama upang sabihin na ang ating Panginoong Jesus ang siyang Kristo. Kaya nga, Kuya, katulad ng sabi ko kanina, sa ngayon, marami pang mga tao
na hindi naniniwala sa ating Panginoon. Na siya'y Diyos. Na siya ang tunay na ikalawang persona na Diyos. Katulad ng ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya, na kinikilala lamang ang ating Panginoong Hesus na propeta. Katulad ng mga sinagot na ito ng iba't ibang tao tungkol kung sino siya na naririnig ng kanyang mga alagad. Hindi lamang ngayon, maging tayo naririnig natin na siya isang propeta lamang, si Kristo. Kaya walang pagkakaiba sa mga tao noon kaysa sa mga tao ngayon na hindi pa rin nananalig at nananampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Totoo po yung sinasabi niya, Kuya Bert, sapagkat dito sa pahayag na ito, alam naman ninyo, doon sa mga alagad, isa lang yung nagsabi na siya ay Kristo eh. Kaya yung pinaliliwanag ninyo na marami ngayon ng mga hindi pa rin naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos, ganap pa rin ngayon sa panahon na ito. Marami pa rin hanggang sa ngayon. Yung sinasabi ko yan, Kuya, para maliwanagan ng ating mga kapatid na nakikinig sa atin ngayon. Basahin mo sa Mateo chapter 16 verse 13. Dito sa Mateo chapter 16 verse 13, makikita po natin dito na ang sinabi ng ating Panginoon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, ang sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kung hindi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siyang Kristo. So, yun ang ibig ko sabihin, Kuya. Hindi ang sino mang tao ang nagsabi kay Pedro. At maging si Pedro wala sa isip niya yun, kundi pinaisip ng Diyos sa kanya. Kaya, inibig ng Diyos na yon, ng Diyos Ama, dahil itatayo na ng ating Panginoon ang kanyang iglesia, na ginamit upang iligtas. Samong yun, Kuya, doon sa araw na yon, doon niya itinayo ng ating Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya wag nating sabihin, inaangkin ng iba ang iglesyang ito. Hindi kailanman pwedeng angkinin ng sino man, sapagkat ang founder ng iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus ay mismong siya ang founder. Hindi tao, hindi si Pedro, kundi ang Panginoon ang founder nito, na itinayo niya ang kanyang iglesia, na ang sabi niya kay Pedro, kahit ang kamatayan, hindi mananaig dito. Kaya hanggang ngayon po, buhay na buhay ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito po ang tunay. Ito ang number 1 na iglesyang itinayo ng Diyos. Wala nang iba. Maliban dito, fake na.